Kaya naman. Tayo sumandaling manalangin. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw na ito, na ang mga tao at ang ibang mga tao ay nagkakaroon ng celebration na tinatawag nila Palm Sunday. Dalangin namin na makuha namin ang kahulugan ng mga bagay na ito sa insidente na naganap noong unang panahon at mga hula na nanggaling sa propeta Zechariah. Dalangin namin ang paggabay at paggawa at ministeryo at paggabay ng banal na Espiritu simula sa tagapagsalita, ang inyong lingkod, hanggang sa mga tagapakinig at magkaroon sila ng kaalaman at karunungan at magkaroon ng pag-uudyok ang banal na Espiritu na conviction, hindi lamang sa mga miyembro ng TNC, gayon din sa mga bagay, mga tao na mga bisita na magkakaroon ng pandinig. Ang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, and daughter of Jerusalem. Behold, thy king comes. He is just and having salvation. Siya ay ganap at mayroong pagliligtas. Mayroong tatlong insidente, tatlong situation na may bibigay ko sa inyo sa umagang ito. The present tense, sasabihin natin na, behold your humble king. And noong mga bagay na nakaraan, panahon ni Zechariah. Sa present tense, behold your humble king. Sa panahon ngayon. At ang pangatlo, behold your humble king. Sa darating na panahon. Mayroong tatlong situation na gusto kong ipahayag sa inyo sa umagang ito. Ang sabing ganon, ang mapagkumbaba na hari ay matuwid at kasama niya at may dalang kaligtasan. The humble king is righteous. Ang mapagpakumbabang hari ay ganap. Nang nilalang ng Diyos ang langit at lupa, nilalang din ng Diyos ang tao. Sa mga bagay na ito, ang sabi ng Diyos, sabing ganon, Elohim created the heaven and the earth. Elohim in the plural form. Nilalang ng Elohim ang langit at ang lupa. Ganon din si Adan, yung unang-unang tao, ang sabi ng Diyos. Ilalang natin ang tao ayon sa ating wangis. In the image of God, nilalang ng Diyos si Adan. In His righteousness, in His holiness, in His knowledge, para hindi nyo malimutan, KKK, may katwiran, may kabanalan, at may kaalaman, nilalang ng Diyos si Adan. Ngunit sa pagsalangsang sa kautusan, yung unang-unang kautusan sa pagsalangsang ni Adan, siya ay namatay. Nagkaroon siya na sa ilalim ng sumpa na siya ay makaranas ng tatlong kamatayan. Hiwalay ang Diyos sa tao, the spiritual death. Ang tao ay namamatay, the physical death. Ang tao ay magkakaroon ng pagtanggap ng paghuhusga na kung saan ay magkakaroon ng tinatawag na spiritual death. Ngunit habang ikaw ay buhay pa, mayroong pagkakataon na ikaw ay makarinig ng iyong ng tinatawag na mabuting balita sa mga bagay na ito. Yung tatlong yon ay nawala, namatay. In digital language, deleted into the garbage bin. Nawala, patay. Totally depraved. No one is righteous. So ang katwiran ay wala, patay. Ang sabi ng
ng Diyos kay Isaiah. Chapter 6 of Isaiah. Mayroong mata pero bulag. Mayroong kang tainga pero bingi. Mayroong kang puso pero walang pangunawa. Patay sa harapan ng Diyos. So ang mga bagay na ito, para magkaroon lamang ng kaligtasan ng tao, yung tatlong bagay na yon, at ang nangunguna at nasa ibabaw ay yung katuwiran ng Diyos na nilalang niya kay Adan, ngunit nawala, namatay. Sa mga bagay na yan, makikita natin, behold, ang tinatawag na hari, nagpakababa, in meek, in humbleness. Siya ay Diyos, pangalawang persona ng Diyos, one of the plurality of Elohim. Sinugo ng Diyos Ama, bumaba sa lupa at nagsakatawang tao. Siya ay pinanganak ng isang dalaga. Bakit? Para hindi niya makuha yung sumpa ni Adan, yung tatlong kamatayan. Hindi niya daladala sa kanyang laman at dugo. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging Diyos, siya ay bumaba sa lupa, sa laman at dugo, na katulad din natin, na yung laman at dugo na yan, yun ay kanyang ibinigay. Mayroon siyang kapangyarihan na ito ay kunin niya muli. Kaya nagkaroon siya ng tinatawag na kapangyarihan na siya ay muling nabuhay. Kinuha niya ito. Nagkaroon ng resurrection. Sa pamamagitan niyan, siya ay umakyat muli sa langit. At pagbago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, preach the gospel unto all nations. Lahat ng bansa, lahat ng mga languages, lahat ng mga dialects, yung mga bagay na yan, preach the gospel unto all nations. Yan ang tinatawag na kautusan, command, na iniwan ng ating Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. Behold your humble king na nakaupo sa isang asno. Behold your humble king in the present tense. Zechariah chapter 6 in verse 12 and 13. Siya ay umakyat muli sa langit. Yung kanyang iniwan ay siya ngayon ay sa pagiging 100% God and 100% man. Diyos tao, na siya ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos Ama, a priest upon His throne. Siya ngayon ay nakaupo sa trono sa kanang kamay ng Diyos Ama. Behold your humble king. He is sitting on His throne. Isang saserdote na nakaupo sa trono, na nagahari, at sa kanyang pagiging hari, habang inilalahad at inihahayag ang mabuting balita sa buong sanlibutan. Ano yung mabuting balita na yan? Yung mabuting balita na nasa likod niya ay masamang balita. Nakita niyo yung Romans chapter 3 ay nahahati sa tatlong bahagi. Yung pangalawa, yung nasa gitna, the bad news. Bad news. No one is right. No one is righteous. No one seek God. Pagkatapos niyon, yung huling-huling bahagi, ay sinabi doon yung good news. Ito ay nakasummarize sa Isaiah chapter 6. Sabing ganon, all we like sheep have gone astray. Mayroong kanya-kanyang dahilan, mayroong kanya-kanyang pinupuntahan. Pag-araw ng linggo, hindi kilala ang Diyos. Pag-araw ng linggo, tinatawag nila kung saan sila gustong pumunta. On their own way. Sa gusto nilang mangyari sa buhay nila. Mayroong pupunta sa party, mayroong pupunta sa movie, may pupunta sa Robinson, may pupunta sa mall, may inom ng kape. Diba? Yun ang bad news. And all the iniquities of us all has been laid on Him, to Christ Himself. Na kung saan ang ating Panginoon, Diyos na bumaba sa lupa at nagsakatawang tao, na walang kasalanan, itinuring na makasalanan, namatay sa krus, at sa kanyang kamatayan sa krus, wala kang gagawin kundi magkaroon ng pananampalataya
sa pananampalataya mo na yung parusa na para sa lahat ng tao ay binuhos ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak. Kinuha niya, binata niya, ikinamatay niya. Yung mga bagay na yon ay dapat na ating panampalatayanan na kung saan, sabi sa 2 Corinthians 5:21, yung bandang huli, sabing ganon, so that His righteousness will be given back. Na kung saan, yung nawala ni Adan, nakatwiran, kabanalan at kaalaman, pero sa Old Testament, palagi namumuna ang katwiran. Hindi nababanggit ang kaalaman at ang kabanalan. Hindi masyado. Yan ay binanggit na malimit. Simula sa Isaiah, simula kay Jeremiah. Jeremiah chapter 23. Jeremiah chapter 23. Behold, the Lord God Jehovah, our righteousness. Sang Yahweh, yan ang ating Panginoon. Siya yung ating katuwiran. Alam nyo, sabi ko sa iyo, itong batang ito na aking anak ay hindi sumusunod sa akin. Panay katwiran. Wala yung letter U sa gitna ng letter. Katuwiran. Yung katuwiran na nawala ni Adan ay babalik ng ating Panginoong Hesus, magkaroon ka lamang ng pananampalataya. Without the righteousness of Christ, there is no salvation. Katuwiran, doon ang galing yung root word na tuwid. Ang tao sa kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos ay baluktot, makasalanan, hindi karapat-dapat sa kanyang harapan. Baluktot, ngunit sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon ka ng pananampalataya, ikaw ay pinatuwid, pinalintig, pinawalang sala, inaring ganap, declared as righteous. Kaninong righteousness yan? Sa ating Panginoong Hesus. Galing sa Kanya. Yung nawala ni Adan, may babalik lamang ng ating Panginoong Hesus sa Kanyang pagiging Diyos-tao, na kung saan, kung sila ay nagtuturo na si Kristo ay tao lamang, there is no righteousness. Walang kaligtasan. Marami sila, pero iba-iba. Iba-iba silang sekta, pero iisa lang ang tinuturo. Si Jesus ay hindi Diyos, ay tao lang. Andiyan ang Iglesia ni Kristo. Andiyan ang Jehovah's Witnesses. Andiyan ang Mormons. Andiyan ang Seventh-day Adventists. Andiyan ang tropa ni Kibuloy. Andiyan ang dating daan. Hindi madaan. Walang daan. Yung mga bagay na yan ay walang kaligtasan. Hindi nyo mararating yung tinatawag na kaligtasan na ibibigay ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan nito, yung katuwiran na nawala ni Adan ay maibabalik lamang ng ating Panginoong Hesus. Behold, the humble king na nakaupo sa isang asno. Behold, the humble king sitting in the throne of God on the right hand of God the Father. A priest upon his throne, na sa pamamagitan ng kanyang laman at dugo, na katulad din natin, ay binigay niya ang kanyang buhay. Ngunit meron siyang karapatan at kapangyarihan na kunin muli ang buhay na ito, pagkat siya ay Diyos mismo. Doon natin makikita ang mga bagay nito na ito ang kapangyarihan ng Diyos. Behold, your humble king. In the future, behold, your humble king will be coming on the second time. Nakaupo sa isang kabayo na kulay puti, na kung saan sabi mo, ang sabi sa Book of Revelation, siya ay tapat, faithful. Siya ay totoo. Ang tawag sa kanya, ang verbo, the word of God. Yan ang darating na panahon. Nakahanda ba kayo sa mga bagay na yon?
pag dumating ang ating Panginoong Hesus, ay dalawa lamang ang maririnig natin sa Kanya. Guilty. Not guilty. Bakit not guilty? Pinawalang sala. Sa ibang salita, doon ang galing yung salitang justification. Yung katuwiran ng ating Panginoong Hesus ay nasa isang tao na nagkaroon ng pananampalataya na tinanggap niya na siya ay makasalanan. The righteousness of Christ, you will be declared as righteous. Kaninong galing yon? Sa'yo? No! It comes from the righteousness of Christ. Kaya kung wala kang katwiran ng ating Panginoong Hesus, hindi ka nagkaroon ng pananampalataya, maraming bagay na command, imperatives of the gospel. Anong sabing ganon? Yung unang-unang sigaw ni John the Baptist, repent, magkaroon ng pagsisisi. Yung unang sigaw ng ating Panginoong Hesus, repent. Yung unang sigaw, bago mag-umpisa ng ministry ang ating Panginoong Hesus, unang sigaw niya, repent. Yung unang sigaw ni Pedro pagkatapos na ang ating Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, ang banal na Espiritu, yung kanyang promise, ay bumaba sa langit. Bumaba sa lupa. Biglang tumayo si Pedro. Anong sigaw niya? Repent and be baptized. Hindi nakakapagbigay ng kaligtasan ng baptism, but it is a command. Both of them is imperative. The other one, repent, is in the active voice. Yun ang responsibility na dapat mong gawin. It is the inward manifestation of your faith. Ikaw ay nagkaroon ng pagtanggap na ikaw ay makasalanan sa kanyang harapan. At yun ay binibigay mo sa kanya sapagkat ang Panginoong Hesus ay nakakapagbigay ng pagpapatawad. It is the inward manifestation of your faith. It is a command. It is an imperative. The same thing as ikaw ay ilubog sa tubig. It is imperative. But it is in the passive voice. You are receiving it. Hindi ikaw ang nagbabautismo sa sarili mo. Ngunit ito ay imperatives. Maraming bagay na imperative na pinag-uutos na sa bagong tipan na dapat gampanan ng isang mananampalataya. Hindi dapat patagalin ang kalalagayan nating patay sa harapan ng Diyos. Behold, your humble King. Nakaupo sa isang asno. Ngayon ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos Ama na habang inihahayag ang mabuting balita. Nasa likod ng mabuting balita ay yung masamang balita. Kailangan malaman ng tao na siya ay makasalanan sa kanyang harapan. Kailangan banggitin mo yung 10 Commandments. Anong sabi sa Romans 3? Ginagamit ang 10 Commandments para malaman ng tao na siya ay makasalanan. Walang tao na makasunod sa 10 Commandments. But Christ, He fulfilled the law. Siya ang gumanap ng 10 utos. Siya ang gumanap na hindi natin magawa. Siya ang kumuha ng sumpa na hindi dapat na matanggap ng isang tao. Yung mga tupa na dapat diyang tinubos, tubusin, natubos. Alam niyo, merong sikreto. The mystery of the gospel. John chapter 10. When the gospel is being preached, the sheep hear my voice, and they follow him. And they follow Christ. They follow the voice of the shepherd. Kapag merong bisita na pumarito at siya ay nakapakinig ng tunay na gospel, tunay na mensahe, maririnig niya ang tinig ng pastol sa isang alipin na nagbabahagi ng gospel.
At kung titignan nyo yung mga sumusunod pang talata, and the sheep will also be able to identify the voice of the stranger. Ito ang katuruan na pinanggalingan kong iglesia. Napadpad ka sa TNC. Ito ang mensahe na dapat kong pakinggan. Ito ang mensahe na dapat kong marinig. Ang sabi mo, ito ang mensahe na naririnig ko sa mga iglesia na aking binisita, pinuntahan. The voice of the stranger. Maraming bagay ang nagaganap. And that is the mystery. You have to rely on the works and the ministry of the Holy Spirit. Ang ating Panginoong Yesus ay muling babalik. Ang tanong, nakahanda ba kayo? Ngayon, sabi ko sa inyo, mayroong ilang bagay na dapat nating pansinin. Kung ang ating Panginoong Hesus ay muling babalik, Satan is working hard. Yan. He is really working hard. Tignan nyo sa YouTube, sangkatutak ang mga mensahe na tinatawag na diversion ng ating Panginoon, ng kalaban ng Panginoong Hesus, si Satan. Pero bago ko maibigay ang mga bagay na tinatawag na challenge, it is a challenge. Okay? Mayroong illustration. Yung aking tatay, nung ako maliit pa. Nung maliit pa ako, yung papa ko ay nagpe-perform ng magic trick. Ang isang magic trick ay ganito. Meron siyang posporo. Okay? May posporo. Binuksan niya, kinuha yung palito. Pagkatapos sabi niya ganon, sinindahan niya. Habang nakasindi, sabi niya, pagbalik niya ganon, patay. Alam niyo bakit? Ha? Patay. Kasi nung lumingon siyang ganyan, lahat kayo lumingon doon, di ba? Tawa kayo ng tawa. Tapos, pagkatapos nyo, hindi nyo alam, pag ganun niya, yung dulo ng palito ng posporo doon sa ilalim, pinitik niya. Tuk! Kaya namatay yung apoy. Ang tawag doon, diversionary tactics. Si Satan ay mayroong tinatawag na doctrine of misdirection. Para ang isip ng tao ay hindi na focus sa tamang daan, kundi nandoon nakafocus ang mga tao sa kasinungalingan. Ano nakikita nyo sa YouTube? Isa-isahin ko. Tignan nyo maigi. Libu-libong Muslim nakapanaginip ng ating Panginoong Hesus and they were converted. Thousands of Muslim nakapanaginip ng ating Panginoong Hesus. Paano nila nalaman na ang ating Panginoong Hesus? May itsura ba? May picture ba sila? May basihan ba sila? Paano nila nalaman na yung napanaginip nila? Libo-libo! Thousands of Muslims. Nakita nila sa langit the image of Christ. Paano nila nalaman? That is the image of Christ. Hindi sa pamamagitan ng panaginip, hindi sa pamamagitan ng pangitain na ang tao ay maliligtas. That's warning and that is a challenge. Isa pa, alam niyo yung tinatawag na yung tatlong magkakapatid na isang dalaga at dalawang bata na isang lalaki at babae at nakakita sila ng tinatawag na Virgin Mary doon sa Fatima. Kaya ang tawag nila, The Lady of Fatima. So ang ginawa ng simbahan, gumawa sila ng malaking Diyos-Diyosan na isang rebulto ni Maria na kung saan ay dinodiyos nila, sinasamba nila, at kung saan ay doon sila nananalangin. But there is no proof in the New Testament na siya ay narekaroon na naranasan ng resurrection. And this is diversionary tactics ni Satan.
Huwag kang gagawa ng mga bagay na imahin. Mga bagay na gawa ng kamay ng tao. Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga bagay na mga larawan ng, ang unang-una doon ay larawan ng tao, ibon, at mga bagay na gumagapang. Romans chapter 1, basahin nyo. So, mga bagay na yan, ay gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Iba't ibang Diyos-Diyosan ang makikita natin sa Pilipinas. Magmula sa maliit yung crab shell, hanggang doon sa malaking crab shell. But I will tell you, this is only a preparation for the very big and large to be worshipped, the biggest graven image, the image of the beast na binabanggit sa Revelation, na kapag hindi ka sumamba, ikaw ay papatayin. Hindi ka makakabili ng mga bagay na kailangan mo kahit na pagkain. Ikaw ay papatayin. Para ikaw mabuhay, you receive 666, the image of the Antichrist. So it is a preparation. It is a diversionary tactics ni Satan. Ang tawag ko doon ay doctrine of misdirection. Mini-misdirect yung isipan ng tao. Marami pa. Alam nyo? Alien from outer space. Giants na natuklasan nila. Di ba? So anong iisipin ng tao? Flying saucer. Pero hanggang ngayon, di pa nila nakikita yung sino nagpapalipad ng flying saucer. Simula noong 1950s, nakikita ko yun sa mga magazine. Kasi mahilig magbasa ang tatay ko ng ganun. Kaya expose ako doon. If you believe in flying saucer, if you believe in aliens from outer space, there will be aliens from another planet. Meron bang tinatawag na another creation? Another God? No! Hindi ka maniniwala that there is creation. If there is no creation, hindi ka maniniwala that there is God. If there is God, there is no gospel. If there is no gospel, baliwala. But I will tell you, para sa mga ibang tao, ang kalalagayan natin, para sa kanila, tayo ay mangmang. Ngunit, para sa atin, it is the power of God unto salvation. Romans chapter 1, 1 Corinthians chapter 1. Preach the gospel crucified. Yun ang dapat na gampanan ng bawat mananampalataya. Dapat na gampanan ng isang tunay na iglesia. Preach Christ crucified. Period. Bahala na ang banal na spirito kung sino yung tinatawag na tupa. Magkakaroon ng tinatawag na regeneration. At pag nagkaroon ng regeneration, maririnig niya ang mensahe ng gospel. Magkakaroon siya ng pananampalataya. Tatanggapin niya na siya ay makasalanan. Tatanggapin niya ang parusa na para sa atin ay kinuha at binata ng ating Panginoong Hesus. Yan ang tinatawag na tunay na kaparaanan na tawagin ang lahat ng tupa na nalalabi sa paligid ng TNC. Lilipat na tayo doon sa akong. So paligid ng akong. So ano nga dapat na gampanan ng bawat isa? Nakita niyo yun? The diversionary tactics of Satan. Wag natin pansinin yon. We have to be faithful, relying on the works and ministry of the Holy Spirit sa regeneration. Just be faithful in the preaching of the gospel. Nasa background yung tinatawag na bad news bago mo banggitin yung good news. At ang panghuli, anong sabi doon sa mensahe na sa scripture na binasa ng ating kapatid? Hosanna to the King David, di ba? Hosanna to the highest. Alam niyo ibig sabihin ng Hosanna? Save now.
That is the literal translation. Pero alam nyo, kapag ginamit nyo, at ang bawat talata na gamitin nyo sa bagong tipan, in the context of the gospel, kahit na sabihin nyo, yung Hosanna na yan is saved now, sasabihin ko sa inyo, in the context of the gospel preaching, salvation is today. Not tomorrow. Not next week. Not next month. Lalong-lalo na yung mga young people na yan. Di ba? Sabi ko sa iyo, lumaki kayo sa Sunday school. Dumating ang panahon na kayo ay naging teenager, 13 years old, 14 years old. Yung panganay kong lalaki, nagdawdaw lang sa tabi ng ilog, hinigo ng tubig. Hindi na lumitaw. Alam ba niya na siya mamamatay? Ilang taon siya noon? 27, divide by 2. 13, 14. Yun ang mga bagay na makikita natin na inihalin tulad ng ating Panginoong Jesus, ng ating Diyos, na ang buhay ng tao ay inihalin tulad sa pagsikat at paglubog ng araw. So ang aking panganay na anak, namatay siya ay 27 years old. Ang katanghaliang tapat niya, nung siya ay 13 at 14. So, ibig ko sabihin, yung mga young people, na simula nung maliit pa, Sunday school, nakakarinig ng mga gospel. Ngayon, naiintindihan nyo ng gospel. Ibig sabihin yan, Hosanna to the highest. Today, salvation is today. Hindi mo dapat ipagbukas. Malalaman mo ba na buhay ka pa bukas? Malalaman mo ba na ikaw magigising bukas? Malalaman mo ba na next week ikaw ay mamamatay? Magkakaroon ng aksidente? Malalaman mo ba yun? No. So, salvation is today. Huwag mong ipagbukas. Hindi sa kanan lang. Kausapin mo agad si pastor pagkatapos ng mensahe. Pero hindi nagmamadali ang baptism. Interviewin ka muna. So, yan ang mga bagay na iniiwan ko sa inyo. Ulitin ko. Nung nakalipas na panahon, behold your humble king. Nakaupo sa isang asno. Behold your humble king. Ngayon at present, nakaupo sa kanang kamay ng Diyos Ama habang inihahayag ang gospel. Hanggang kailan ang kapahayagan ng gospel? Sabi ng Diyos na Adonai na binanggit sa Isaiah chapter 6, sabi ni Isaiah, hanggang kailan ko dapat na ipahayag ang mabuting balita? Hanggang may tao sa bundok ng Apayaw, hanggang may tao sa bundok ng Butaw, doon sa ang dialect ay Isnag. Ibig sabihin, hanggang may tao sa isang lugar, hindi ka titigil ng kapahayagan ng mabuting balita. So yung mga bagay na yan, makikita natin. Habang nakaupo sa trono, sa kanang kamay ng trono ng Diyos Ama, ang kapahayagan ng gospel, preaching Christ crucified, ay nagaganap sa ngayon. And you have to be faithful at maging tapat sa kapahayagan ng kanyang mabuting balita. Dapat banggitin mo yung mga masamang balita para malaman nila yung mabuting balita ay kailangan nila. Kapag hindi mo binanggit ang masamang balita, yes sila ng yes. Anong sabi ngayon? Anong preaching ngayon? Alam mo, mahal ka ng Diyos. Tanggapin mo siya tagapagligtas, ikaw maliligtas. Nalaman ba niya na siya ay makasalanan? Hindi. Nalaman ba niya na siya ay dapat magkaroon ng repentance? Hindi. Nakita niyo yan? That is the preaching today. Kung ang isang nota sa musika ay tinanggal mo, ilang nota meron? 7. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. 7. 7 nota meron. Tanggalin mo isa, hindi magiging magandang composition mo. Yan, musician yan, si Mark. Di ba? Tanggalin mo ang isang nota, hindi maganda ang composition niya. But today's gospel, the missing note in today's gospel
is repentance and remission of sin. Hindi na binabanggit in today's gospel. Kailangan banggitin mo yan, mga bagay na yan. Ikaw ay nabubuhay sa kasalanan. Kung ano-ano ang mga bagay na lumalabas sa bibig mo, kung ano-anong bagay na bumaksak lang yung ballpen, kung ano-ano na sinabi niya. Di ba? At maraming mga Diyos-Diyosan na sinasamba mo. Kailangan banggitin mo yon. Banggitin mo ang kasalanan. Banggitin mo ang Ten Commandments. Banggitin mo ang sumpa ng Ten Commandments. Banggitin mo na ang tao ay nasa ilalim ng sumpa ng Ten Commandments. Para malaman niya ang kasalanan. Para malaman niya na kailangan niya ang Panginoong Hesus. Para malaman niya na siya ay dapat lumapit sa ating Panginoong Hesus. Na siya lamang ang tagapagligtas. Huwag mong patagalin. Huwag mong ipagbukas. Ang kaligtasan ay ngayon. Behold, your humble King is coming again. Are you ready for His second coming? Ang sabi ng mga tao, pagdating ng bagong taon, Merry Christmas! Sumagot yung isa, Happy New Year! Sagutan sila, Merry Christmas! Happy New Year! Party rito, party ron. Pero alam ba nila na ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus? Ito yung sinasabi doon sa una, sa Zechariah chapter 9, verse 9. Behold your humble King. Nakaupo sa isang asno. Okay? Anong sabing ganon? Siya ay nagpakababa. Nagsakatawang tao. Sa pamamagitan niyan, ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makilala natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya sinasabing ganon. Ito ang mga bagay na dapat na ating panampalatayanan. There is no such thing as yung ordinary preaching of the gospel. But we have to stick to be faithful and truth and relying in the works and ministry of the Holy Spirit. Huwag mong patagalin ang mga bagay na makikita mo sa kapaligiran. Ang mga bagay na nagbibigay ng doctrine of misdirection. The diversionary tactics ni Satan. Lahat yang mga bagay na yan ay nagaganap sa ating kapaligiran. Bakit? Malapit na ang kanyang muling pagbabalik. Nakita niyo yun? Yung Biblia, iba't ibang languages na, iba't ibang dialect. Magmula sa norte, mayroong Ilocano, hanggang sa baba, sa south, mayroong Bisaya, may Hiligaynon, may Tikahano. Ibig sabihin, malapit na dumating ang ating Panginoong Hesus. Nakarating na sa bundok ng Apayao ang gospel. Although noong mga nakaraang taon, mayroong tatlo lamang ang church doon. Iglesia ni Cristo, Charismatic Pentecostal, tsaka Bible Bap sa Butaw. Ang dialect ay Isnag. Nakita niyo yan? Kinakailangan makarating ang tunay na kapahayagan ng gospel, ang tunay na katuruan, ang tunay na kaligtasan, na sa pamamagitan lamang nito, maipapahayag ang 1 Corinthians chapter 1, verse 18, or the whole chapter. Preach Christ crucified. Diyos na bumaba sa lupa at nagsakatawang tao, na kinuha niya at binata niya ang parusa para sa atin upang ang kanyang katwiran ay maibalik sa atin. Anong sabi ni John Owen sa kanyang libro? Book 1, The Glory of Christ. Sinabi niya yung mga ilang salita na binanggit niya upang maibalik yung katwiran na nawala ni Adan. Righteousness lost, righteousness renewed, renovated, recovered. Let's pray.
Dalangin namin, Panginoon, sa mga bagay na ito na ang konteksto ng aming pinag-aralan tungkol sa dumarating ang aming Panginoon na nakaupo sa isang asno. At ngayon ay kasalukuyan siyang nakaupo sa kanang kamay ng Diyos Ama habang ipinahayag ang gospel. Gayon din na siya ay muling babalik na dapat kami ay maging handa. Lalo na ang mga ibang mga bisita, mga young people na kung saan ay hindi dapat patagalin at hindi dapat na antabayanan. Ang mga bagay na ito dapat pansinin na ang kahalagahan ng kaligtasan ay sa ngayon, hindi dapat ipagbukas. Dalangin namin ang paggabay ng banal na Espiritu simula sa sa inyong lingkod na tagapagsalita hanggang sa mga tao na tagapakinig. Dalangin namin na ang banal na Espiritu ay gumawa sa aming kaligtasan, sa aming kalagitnaan. Itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.